Hello sir, pwede po ba pa-help? Saan ba pwede magreklamo tungkol sa lending na hindi ko na po pinakita yung pangalan ng bangko? Kasi alam ko po nakilala nyo yung bangkong yun, sikat na sikat yun. Kasi ang deduction ko naputol ng matagal. Nung nag-deduct ulit, nag-ask ako about sa statement of account. Sa 200 plus ko na utang, ngayon naging 1.5 million na dahil sa interest. Hindi naman po klaro kung gaano katagal yung pagkaputol sa deduction ng kanyang utang doon sa isang particular na accredited private lending institution ng DepEd. Kasi magmamatter po yun, no? Yung tagal ng panahon na hindi nakadidak ng isa pong PLI, nagmamatter po yun. Kasi yun po yung basihan, no? Kung ilang times nag-i-interest yung utang natin dahil sa hindi pagkakaroon ng payments. Kasi hindi nga po siya nakadidak, naputol po yung deduction. So imagine po ninyo from 200,000 naging 1.5 million na yung utang niya sa isang bangko. Accredited po yan ng DepEd. Pero hindi din po natin masisisi si bangko kapag ganun po yung case. Kasi nga, nung panahon nga, no, yung matagal na panahon, aminado naman yung ating sender na matagal na panahon na naputol yung pagkakadidak ng monthly amortization mula sa kanya pong sahod. Hindi rin po clear kung ano yung reason kung bakit naputol, no? Kasi isang factor din po yun. Pero nevertheless, kung atin pong titingnan, when we found out na may biglang nawala na deduction from our salary, isang loan amortization, in many times ay napakasaya ng nararamdaman. Normal po yun, no? Parang masaya tayo kasi hindi nakadidak, malaki yung net pay mo. Pero at the end of the day, dapat pumapasok din sa isip natin na yung masayang moment dahil hindi po siya nakadidak ay meron po siyang consequence. Kasi kapag hindi pa po siya fully paid at hindi siya nagdidak, ibig sabihin sa record doon sa bangko ay mayroong arrears sa payments mo. Hindi lamang po yun nangyayari sa GSIS. Sa bangko, may ganoon din po. And you will not like, no, hindi mo magugustuhan ang magiging consequences niya. Kasi nga, noong tayo po ay nag-avail ng loan sa mga bangko, isa po sa mga papel na pinipirmahan natin, itong tinatawag nila na loan disclosure form. No, itong loan disclosure form na ito, nakasulat doon yung breakdown ng mga charges ng bangko against us the moment na magkaroon ng failure sa pagbayad or whatever cases. No, nakapaloob po yun doon sa loan disclosure form na yon. And we agree to that rates. We agree to those charges kasi nga lumagda tayo, pumirma tayo doon. Hindi na po natin yun binasa kasi binibigay po yan, pinapapirmahan kasabay ng loan release ng mga forms in which ay masyadong excited na tayo doon sa net proceeds kaya hindi na po natin nababasa. Nakapaloob po sa form na yon yung mga charges na pwede pong mangyayari sa account natin kapag may failure of payment. No, so possible na ganoon din po yung nangyari sa case na ito. At ina-apply ng bangko yung charges na yon, yung kung ilang porsyento, yung mga interest, surcharge, penalty, para mga ganun po na nakapaloob doon. Kaya yung 200,000 naging 1.5 million after a long time. No, so ngayon, if we want to make it clear, no, sa isip natin bakit umabot ng ganun kalaki, I guess pwede po tayong humingi, no, ng computation from the bank. Yung bangko mismo na siya pong pinagkakautangan, kasi for sure hindi naman umabot yun ng 1.5 million without corresponding computation as to how much interest every year, no? So meron talaga yan. So magtanong sa bangko, humingi ng listahan or computation kung bakit umabot sa ganoon kalaki, and maybe baka pwedeng mai-refer na rin sa division office ninyo para may mga advices po sila maibigay sa inyo, no?
ako personally, yun po yung pumapasok sa isip ko pag ganito kasing cases, no? Baka kasi DepEd has some kind of service na pwedeng maitulong to those teachers na umabot sa ganito po, especially doon sa mga nabanggit ni Secretary Inday noon na maghahanda ang DepEd ng isang site na kung saan pwedeng mag-refer doon yung mga empleyado na may mga problema pagdating sa mga utang, no? So I guess yung mga ganun po ay pwede naman, baka may kapareho or similar na mga programs sa DepEd in which hindi po ako sure at hindi po ako familiar. Baka may mga ganun po kasi na pwedeng ma-avail at matulungan, mabigyan ng advice itong borrower, no, kung ano yung pwedeng maging options niya kapag ganyan po yung nangyayari sa kanyang loan account, no. Ang sabi naman po niya ngayon sa message na yon ay nagsimula na yung pag-deduct muli ng bangkong yon from mula po sa sahod. So hopefully ay maging sapat para sa interest yung monthly deduction na yon and makukunan din yung outstanding balance sa principal amount, nang sa ganon ay paunti-unti ay bumababa yung balanse ng utang at unti-unting nababayaran hanggang sa maging full payment na siya, no. Yun po yung pwede po natin maibigay na payo, no, kasi nga tayo naman ay as long as nasusunod po, yung mga proseso na inapprove ni DepEd doon sa bangko, at as long as nasunod po yun, ay legal naman at may basihan yung mga pangyayari, no. Ang leksyon po na mapupulot natin dito is kapag mayroon pong nawala sa atin pong sahod na deduction and alam po natin na hindi pa niya termination date, no, hindi pa termination date pero biglang nawala. There are cases na pwede nagkakaroon ng problema doon sa PSU ninyo sa paggawa ng payroll, pwede nagkaroon ng computer glitch o kaya or whatever terms na pwede nilang patawag dyan, na siyang mag-cause ng pagka-delete ng mga deductions tapos hindi aware, no, itong in charge. Pwede kasing ganon, no. Kaya dahil hindi siya aware, hindi niya naibalik at hindi din po siya nabigyan ng impormasyon ng borrower, kaya hindi na po nabalik yung deduction. Pwede po kasing ganon yung mga pwedeng mangyayari. Kaya the moment na tayo napapansin natin na tumaas yung net pay at pag-check sa payslip ay nawala yung isang deduction na hindi pa naman po terminated, ay makipag-ugnayan po tayo kaagad sa division office po natin na ma-connect tayo sa PSU para ma-refer po natin kung ano nangyari, and if ever na nagkaroon ng problema ay the next month maibalik yung deduction para hindi po siya lumaki, no, yung magiging problema na dala ng no deduction kahit hindi pa po tatapos yung termination at meron pang loan balance doon sa kahit anuman po na accredited lending institution ng Department of Education.